Welcome sa Dris TV. Kung interesado ka sa ganitong news, huwag kalimutang isubscribe ang ating YouTube channel. Maraming salamat! Welcome po ulit sa ating panibagong update tungkol kina Kim and Paolo Abilino. Sa bawat update natin, tatalakayin natin ang mga pinag-uusapan sa mundo ng social media tungkol kina Kim and Paolo Abilino. Kaya naman kung hindi pa po kayo nakasubscribe dito sa ating channel nako, i-click nyo na po yan and isama nyo na din ang bell button. So ayan, welcome back again sa ating YouTube channel mga kakimpaw, and sa update natin ito ang pag-uusapan natin ay tungkol sa mga importanteng ganap kina Kim and syempre kay Paolo Abilino. Pero bago po ang lahat, nais ko munang magpasalamat sa inyong lahat sa walang sawa pong pagsuporta at pagsubaybay sa mga daily update natin. Pero bago po yan, narito muna ang ilang mga napili nating komento patungkol po yan sa naging previous update natin. Unang komento mula po ito kay Ginang Sylvia Paraiso. Sabi niya, tama ka Ders. Huwag maniwala agad sa mga sobrang sikat. Sa sobrang sikat ng Kimpaw, marami ang mga naiinggit sa Kimpaw. Basta may blessings, labasan ang bashers. Ang dapat gawin, huwag nang mag-comment kasi dadami lang views ng mga bashers. We love Kim Pao vote. God bless and more blessings to come. Yes po, tama po kayo dyan, Ginang Sylvia Paraiso. Huwag na po kayong mag-engage sa mga fake news, lalo na po dito sa mundo ng social media. Hindi nyo na po alam kung ano ba ang totoo, kung ano ba ang hindi totoo. Kaya every time na may makikita po akong ganitong balita, lalo na pag fake news, talagang kino-content ko po yan at binibigyang linaw natin dito po sa mga update natin. Nang sa ganon, maging panatag at kampante po ang lahat ng mga Kimpaw Nation, lalo na po yung mga seniors na naguguluhan, diba? Syempre, pag nabasa nyo po yan, magtatanong kayo, na totoo kaya yun? Kaya naman dito sa channel natin, lilinawin lahat natin yung mga kumakalat na mga chismis sa mundo ng social media kasi hindi po yun makakatulong. So maraming salamat po sa komento, Ginang Sylvia Paraiso. God bless and mag-iingat po kayo palagi. At ang pangalawang komento ay mula naman kay Jairo's Kitchen. Sabi niya, it's okay if both take a break next year and get married, have children. Happy na ako basta magkatuluyan sila. Kasi need din ni Ate Kimi na bumuo ng sariling family. Kuya Pao is the best partner in life for Ate Kimi. Yes, agree ako sa iyo, Jairo's Kitchen. Dapat pagtuunan naman ng pansin ni Chinita Princess yung personal niyang buhay, 'di ba? Kasi tapos na siya sa family niya, sa mga kapatid niya, nagawa niya naman po yung part niya, 'di ba? Sobra-sobra pa nga po mga kakimpaw. Kaya naman it's time para yung sarili naman po ni Chinita Princess yung kanyang pagpukusan at pagtuunan ng pansin, bumuo ng pamilya and syempre, 'di ba? Para maramdaman niya naman yung happiness na kung saan ay hindi niya pa nararanasan once na ikaw ay may anak na, may asawa na, may kompletong pamilya, 'di ba? So yun yung gusto kong mangyari for Chinita Princess dahil for sure ito na yung pinakamasaya sa buhay niya, no? Kaya hopefully ganun nga ang mangyari, take a break muna sila sa showbiz, then after nun, 'diba? Lilo, tapos magugulat na lang tayo kasi na pala sila, tapos may anak na sila, 'di ba? So manifesting na ganun po yung mangyari sa love story ni Kim and Paolo. So maraming salamat sa komento, Jairo's Kitchen, God bless and mabuhay ka. At ang last comment na babasahin ko ay mula po kay Pilar Cruz. Ginang Pilar Cruz, sabi niya, yes, it's time naman asikasuhin ni Kim sarili niya. Time to have a family of her own. Dapat magpakasal na siya kay Paolo. If Paolo is her right man, she's the only one who knows Paolo kung sila ang laging magkasama. Bagay na bagay sila ni Paolo. I'm praying na sila na nga ang forever. So, yes po, no? Agree din po ako sa inyong sinabi. Si Kim lamang po ang makakaalam nung pakiramdam na ganon. Yung feeling ba na siya na yung lalaking para sa akin. Feeling ko siya na yung nakikita ko makasama ko sa buhay ko sa pagtanda mo. 'Di ba? Si Kim lang po ang makapagsabi niyan since siya po yung kasama niya araw-araw. And ipag-pray natin na talaga namang sana sila na hanggang dulo mga kakimpaw, 'di ba? Nang sa ganon maging masaya na din po si Chinita Princess dahil ang haba po ng tinakbo niya sa mundo ng showbiz and syempre sa mundo ng pagmamahalan, 'di ba? It's time naman na
Mag-park na si Kim Chiu and syempre enjoy ang buhay at magpakasaya. 'Di ba? Enjoy ang mga pinaghirapan niya dito sa mundo ng showbiz sa pamamagitan ng pagbuo ng sariling pamilya. So we're praying for it mga kakimpaw and hopefully kayo din po sama-sama natin yang ipagdasal, okay? So maraming salamat po sa mga komento po ninyo, lalo na po dito kay Pilar Cruz. God bless po and mabuhay kayong lahat, no? So ito na nga, pag-usapan na po natin ang mga balita po na dapat yung malaman sa gabing ito at unahin na nga nating pag-usapan ng tungkol dito kay Chinita Princess. So pag-usapan natin yung tungkol sa taping na kung saan pag nakakatulog nga po si Chinita Princess sa taping mga kakimpaw, lagi po daw nakaalalay si Paolo Avellino, lagi pong chinecheck si Kim Chiu kung kumain na, kung nag-water break na ba, at kung ano-ano pa daw po mga kakimpaw, to the point na parang sobrang alagang-alaga po ni Paolo si Kim Chiu at ganoon din daw si Kim kay Paolo Avellino. Sabi nga dito, Paolo todo alalay kay Kim, alam ang matinding problema. So si Paolo po yung nakaalalay kay Kim Chiu sa ngayon ha. Kasi alam po ni Paolo na meron itong pinagdadaan ng problema. Si Kim Chiu, alam naman natin, 'di ba, na family problem po ang pinagdadaanan ni Kim. Kaya itong si Paolo Avellino mga kakimpaw, lagi pong nakaalalay kay Kim Chiu, lalo na po sa taping. Parang pinaparamdam ni Paolo Avellino na wag mong pakaintindihin yon, andito lang ako. Kaya naman thankful tayo kay Paolo Avellino kasi andyan po siya lagi for Chinita Princess. At eto pa nga po mga kakimpaw, meron ako nabasa mula ito kay Abigail Sermens, sabi niya dito, sabi na, kahit di nyo na sabihin o pagsigawan lahat, kimpaw lang sa kalam. Ganito po kasi yung nabasa ko dyan, mga kakimpaw. Thank you when you love what you are doing, you won't feel like it's work. It is stepping on a dream you once dreamed of. I'm just holding on to so it doesn't slip out of my hand. So, yun po yung sinasabi ko, mga kakimpaw, no? Pagmahal mo ang ginagawa mo at pagmahal mo ang isang tao, syempre hindi ka mapapagod, 'di ba? Na gawin ng paulit-ulit yung pagpaparamdam na mahal mo siya, 'di ba? Like for example, yung pagdadala at pagbibitbit ng gamit, pag-aalaga mo sa isang tao kasi nga mahal mo siya, mga kakimbaw, kaya hindi ka mapapagod na pagsilbihan siya, naalagaan siya, kasi ganyan po ang pagmamahal, mga kakimpaw, unconditional. Kaya sa mga nag-iisip na napapagod si Paolo, napapagod si Kim Chiu, hindi po. As long as mahal nilang isa't isa, never silang mapagod. Magpapahinga lang sila, tapos balik ulit sa dating gawi. So that's love, mga kakimpaw, at nakakahappy lang marinig at mabasa na ganito na talaga kalalim yung pagmamahalan ni Kim and Paolo Avellino. Talagang to the highest level na, mga kakimpaw. So, anong say niyo dito? Please comment down below. So, paano hanggang dito na lamang pong update natin. Maraming salamat sa patuloy po na pagsuporta.